talagang siya hindi boto rin doon. Pumupunta siya mismo doon sa Quiapo para magsimba at para siya ay makipagsiksikan sa panahon na kung tawagin ay fiesta ng itim na Nazareno. Pero mga kaibigan, niloob ng Panginoon Diyos na hindi maging huli ang lahat para sa Kanya. Sa Kanyang pagsisikap na malaman ng katotohanan ay Kanyang sinuri ang mga aral na sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ni Cristo at gayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ang aming ginawang interview sa Kanya. Ako po si kapatid na Rafael Verdejo, taga-lokal po ng Magsaysay, distrito ng Metro Manila West. Ako po ay hindi lang masasabing kaanib, kundi isang masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Katunayan po, kapatid na Vic, isa rin po kong dating katekista na nagtuturo sa mga kabataan ng mga aral ng Iglesia Katolika noon. Ang isa pong bahagi ng ginagawa namin pagsisimba noon sa Iglesia Katolika, yung pagsamba po namin sa mga rebulto na sinasampalatayanan ko nga po na yun po ang larawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya po kapag nakaharap po namin ng rebulto o maaaring larawan ay sumasampalataya na kami. Bila ako na yun po ang larawan ng ating Panginoong Kristo. Katunayan nga po sa Quiapo ay isa pong devoto rin ng itim na Nazareno. Nakakadala rin po ko ng mga posisyon. Pero dumating ang panahon, kapatid na Vic, na talaga ang Diyos ay tumatawag ng kanyang tunay na lingkod. Katunayan po habang ako ay papunta sa aming simbahan pa lang noon, ay tinawag ako ng pansin na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yes, siya po ay si kapatid na Elding Abeleda. Tinanong niya sa akin, Brad Rafi, sabi niya, sa reliyong Iglesia Katolika, ay tunay na Diyos daw sa inyo ang ating Panginoong Kristo. Opo, sumasampalataya po kami sa Iglesia Katolika na ang ating Panginoong Kristo ang tunay na Diyos. Dahil yun po ang tunay na turo sa amin. Pero hindi na masyadong sumagot ang nasabing kapatid, kundi inanyayahan na lang niya ako dumalo sa isang pamamahayag na siguro dahil sa rin pakikisama ay sumang-ayon po ko sa kanyang paanyaya. At nga po, dumating nga po yung araw ng pamamahayag, ay nakikinig ako. Isa sa kinagulat ko na lahat ng binabasa ng ministro na nangangasiwa ay mula sa Biblia. Hindi po siya nagpapaliwanag ng sariling pakahulugan na ginagawa naman ng dati kong inaanibang reliyon. Kaya na minsan pag uwi ko sa bahay, nung kinagabihan na po na yun, ay nasasagi pa rin sa isipan ko. Subukan ko kaya uling dumalo sa aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Baka sakaling may makita akong hindi maganda o para lang hindi ako makapagpatuloy sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po alam ng kapatid na Elding. Ako po ay may plano. Na ang plano ko po ay makipagdiskusyon o makipagpalitan ng salita na patutunayan ko na ang Iglesia Katolika pa rin ang tunay na relihiyon. Kaya dumating ang araw na po yun, ay dumalo po ako kasama ng aking mga kasamahan sa Iglesia Katolika. Pero sabi po sa akin ng manggagawang magtuturo ay makinig muna ako bago sundin yung kagustuhan ko. Kaya umupo ko, dala ang Biblia, dala ang panulat, at nakinig po ako. At pagkatapos niya pong magturo, ay pinagbigyan niya po ako magtanong. Kaya nagtanong po ako sa manggagawa. Tinanong ko po na kung talagang kaya kong patunayan ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Gumamit pa po ako ng talata ng Biblia dahil sa turo sa amin na ayon sa pagkaunawa ko ng ating Panginoong Diyos pa mismo ang nagsabi ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Nagtanong muna siya sa akin, Brother Rafi, kung tanggap mo na tunay na Diyos ang ating Panginoong Kristo, at tunay na Diyos ang ating Panginoong Diyos, ilan na ang tunay na Diyos? Hindi po agad ako makasagot nun. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung sasabihin kong dalawang tunay na Diyos, hindi naman po pwede yun. Pag sinabing tunay ay iisa lang po yun. Kaya po bumasa po yung manggagawa